Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, umpisa po ng work week. Maliban po sa Quezon City na, holiday ba ngayon sa Quezon City? Oo. Ngayon po ay 19 ng Agosto taong 2024. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa namang edisyon ng programang Usapang Tol. Mga kasama natin syempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nahusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo, tayo po ay worldwide, netwide sa pamamagitan po yan ng mga online accounts, Facebook page at YouTube channel ng DWIZ at syempre tayo po ay napapanood din sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umaga sa pamagitan po ng pagkapadala ng komento sa amin pong Facebook page o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Aba yung pag-asa, pwede ba natin makuha yung pag-asa saglit pala? Kasi meron palang dalawang low pressure area. Titingnan natin yung pinakahuling advisory ng pag-asa. Aba may tropical depression na pala. Inilabas po ng pag-asa alas 11 kagabi itong Tropical Cyclone Bulletin. Teka, bubuksan natin yung pinakahuling Tropical Cyclone Bulletin ng pag-asa. At huli pong namataan, kasi meron po kahapon na inireport yung pag-asa, meron silang binabantayan na dalawang low pressure area. Yung isa pong LPA ay nasa vicinity po ng Itbayat, Batanes. Yung isa naman po ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Tapos kagabi po, nagpalabas ng Tropical Cyclone Advisory ang pag-asa at base nga po sa kanilang pinakahuling monitoring alas 4 ng madaling araw, kanina, huli pong namataan yung Tropical Storm Dindo sa layong 640 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So naging bagyo na yung binabantayan ng pag-asa na namumuong sama ng panahon. Taglay po niyan yung hangin na aabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. At kaugnay niyan, para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye, inasa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Dan Villamil ng Pag-asa. Maganda umaga po, Sir Dan. Good morning po sa ating mga tagapakinig dito sa DWIZ. Kanina alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Dindo sa layong 640 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Isa itong tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 65 kilometers per hour at pagbukso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw pahilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala pa rin itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa at posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Dahil sa southwest monsoon o hanging habagat, asahan pa rin natin itong mataas na tsansa ng pag-ulan sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Dito naman sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng ating bansa, makakaranas muli tayo ng mainit at malinsangang panahon, maliban na lamang sa mga tsansa ng biglaan at panandali ang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng nating karagatan, sa kasalukuyan... Opo, yes po. Sir Dan, yung mabalik tayo dun sa tropical storm... Tropical Depression Dindo. Tropical Storm Dindo. So yan po ay masyado nang malayo, ano? Dahil area na extreme northern Luzon na po para makaapekto sa Pilipinas. Malayo na po ito at kung makikita po natin, nasa boundary na po ito ng ating PAR
So wala po itong naging epekto sa atin at wala rin Okay. po itong magiging epekto sa mga susunod na araw. Patuloy po itong lalayo sa ating bansa. Pero may isa pa raw na LPA, Sir Dan, pero nasa labas pa ng PAR. Opo, may binabantayan po tayong LPA dito sa labas. Cloud clusters po na posibleng maging LPA sa mga susunod na Saan araw. po ang lokasyon niyan, Sir Dan? Opo, nasa labas po ito ng ating PAR. Malayo rin po ito. So wala rin po itong magiging effect sa atin, ma'am. Okay. So antabayanan lang natin yung posibleng maging development in the coming days. Yes po, ma'am. Opo, Sir Dan, kasi long weekend ngayong linggo sa araw ng Biyernes hanggang Lunes po yan, next week. Ano po ba ang magiging weather outlook ng Pag-asa, lalo na baka marami ang magbakasyon kasi 4 na araw po yan na walang pasok. Well, sa ngayon po, since ngayon ay araw ng Monday, tapos usually naman po yung makakonsider nating accurate forecast ay within 5 days. Pero, so medyo hindi na po sakop nito yung ibang long weekend. Pero yung makakonsider po natin, magpapatuloy na magiging mahinang epekto ng habagat. So, most likely itong area lamang ng extreme northern Luzon yung maapektuhan nito. So, malaking bagay pa rin po na ating bansa, including Metro Manila, magpapatuloy po itong mainit at malinsangang panahon over the weekend. Inabanggit niyo po yung extreme northern Luzon. Habagat yung nararanasan. Dahil po ba sa bagyo, may posibilidad, Sir Dan, na pinalalakas yung hanging habagat? Yung posisyon po kasi ng bagyo, ma'am, hindi po nito hinaatak ang habagat. So, nananatiling mahina po ang epekto ng habagat. So, yung extreme northern Luzon po lamang yung area na naapektuhan nito. So, whether directly or indirectly, wala pong epekto sa Pilipinas ang bagyo? Yes, opo. Wala pong epekto itong si Bagyong Dindo sa atin. Okay, kami po ay makikipag-ugnayan muli sa Pag-asa from time to time para po abisuhan yung ating mga kababayan na nagpaplano po na magpunta, magbakasyon. Ito pong darating na long weekend. Marami pong salamat, Sir Dan. Maraming salamat po, mga umaga. Yan po si Sir Dan Villamil ng Pag-asa. So, masyado na raw malayo yung Bagyong Dindo para magkaroon ng whether direct o indirect effect sa Pilipinas. So, hindi rin niya pinalalakas yung hanging habagat, although dun sa extreme northern Luzon, nakararanas po ng habagat at localized thunderstorm naman na inaasahan daw na iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Kagabi, grabe po ang lakas nung yung lakas ng ulan sa area po ng Quezon City, pati yung kulog at kidlat. Talaga namang dumadagundong, sunod-sunod. Ang ating pong tatalakayin at makakapanayang mamaya ay mula po sa Department of Foreign Affairs dahil yun pong ating embahada ng Pilipinas sa Lebanon, nananawagan na po sa ating mga kababayan doon na lumikas na. Umalis na po na nasabing bansa sa lalong madaling panahon. Yan daw po ay habang bukas pa yung paliparan sa harap po ng tumataas na tensyon sa pagitan po ng Hezbollah at Israel. Yung Hezbollah po, yan po ay political party at paramilitary group sa Lebanon. Sa advisory po ng Philippine Embassy, kung hindi raw makakaalis ng Lebanon, ay maiging lumikas na muna yung ating mga kababayan sa ligtas na lugar sa labas po ng Beirut, South Lebanon at Bekaa Valley. Ang paliwanag po ng DFA, tumitindi po yung tensyon at sitwasyon. Meron pa pong indikasyon na nagbabadyang pag-atake ng Israel laban po doon sa mga pinangahawakang posisyon ng Hezbollah. Alert level 3 meron po tayo sa Lebanon. Ibig pong sabihin yan, voluntary repatriation. Meron pong 11,000 na mga Pilipino sa Lebanon. Ang ilan po sa kanila ay undocumented. At ayon sa DFA, tinatayang nasa 1,000 mga Pilipino yung naghayag na po ng kahandaan na bumalik ng Pilipinas. Out of that number, 300 na yung na-repatriate. Mamaya, tatalakayin pa natin, ano ba yung nangyayari sa Lebanon? Bakit ba nababalot yan ng tensyon, ng kaguluhan? Yan po ay konektado pa rin dun sa nagaganap na kaguluhan dyan sa Gaza, pero talagang tumindi itong tensyon between Hezbollah and Israel nitong nakalipas na buwan. Nagpalitan muna yan ng pag-atake. Yun daw pong rocket strike na inilunsad dun sa Golan Heights sa Syria na inuokupa ng Israel. Meron pong 12 mga bata yung namatay dyan noong Hulyo. Ang hinala naman po
ng Israel, Hezbollah yung may kagagawan. Kaya gumanti ng airstrike po yung Israel, pinuntirya yung Beirut, na kabisera po ng Lebanon kung saan namatay yung isa sa military commander ng Hezbollah. Mamaya po marami pa tayong malalaman na detalye kaugnay po ng isyong ito sa atin po makakapanaya mula sa Department of Foreign Affairs. Samantala, sa punto pong ito ay atin na munang puntahan ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Lunes, ika-19 sa buwang ito ng Agosto taong 2024, Pangulong Marcos, tiwalang mas dadami pa ang papasok na investment sa bansa. DWIZ Balita. Mas maigpit na border control laban sa ASF, pinag-aaralan na ng BAI. DWIZ Balita. Big time oil price hike, nakaamba na. DWIZ Balita. Klase sa ilang bayan sa Batangas at Cavite suspendido dahil sa volcanic smog mula sa Bulkang Taal. DWIZ Balita. At lungsod ng Maynila kabilang sa may pinakamataas na kaso ng leptospirosis sa buong mundo. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At bago natin puntahan ang ating mga headlines, kasama na natin ngayon si Senator Tol. Good morning, sir. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Opo, kamusta po ang weekend? Umpisa na po ng ROTC Games. Yan, Senator. Ay, okay. Mamaya pag-usapan natin yan. At napakaganda nung simula kahapon, yung National Championship na rin. Ayun, national leg na pala ng ROTC Games. Opo. At mamaya gaya po. Meron palang bagyo, Sentol, yung bagyong Dindo. Pero ang Yun na nga. Saan ba nakapokus ngayon? Nasa extreme northern Luzon, Itbayat, Batanes. Pero ang kagandahan, wala raw pong magiging direct or indirect effect sa Pilipinas yung bagyo. Good, sa norte. Apo. Yung balita natin ngayon, nakakalungkot yung ibang balita dyan, lalong-lalo na yung sa leptospirosis. Apo, yes po, Pwede Senator. na simula, no? At ngayon, puntahan na po natin ang detalye ng ating mga balita. Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdadala ng mas maraming investment ang mataas na grado ng Pilipinas sa Rating and Investment Information Incorporated ng Japan. Ayon kay PBBM, patunay ito ng malakas na kumpiyansa ng investors dahil maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na makikinabang ang lahat ng Pilipino sa magandang paglago ng ekonomiya ng bansa na susi para mawakasan ang kahirapan sa hinaharap. Binigyang diin pa nito na ang A credit rating ng bansa ay upgrade din sa pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Sa halip niya na gumastos ang pamahalaan sa pagbabayad ng interes, mas mapagtutuunang pansin nito ang iba't ibang pampublikong serbisyo gaya ng infrastruktura, healthcare facilities at pagpapatayo ng mga silid-aralan. DWIZ Balita. Latest naman po ng Filipino Mirror, plano ng Bureau of Animal Industry na higpitan pa ang border controls sa Metro Manila at mga karatig dalawigan para mapigilan ang pagkalat pa ng African Swine Fever. Kaugnay nito, nagtayo ng ahensya ng bagong Meat Inspection Checkpoint sa San Jose del Monte sa Bulacan para mapigilan ang infected pigs mula sa south na makapasok sa northern provinces na nagre-repopulate ng kanilang livestock. Kasalukuyan din nakikipag-ugnayan ng BAI sa lalawigan ng Rizal para makapaglagay din dito ng checkpoint, partikular na sa bayan ng Rodriguez. DWIZ Balita. Naku, ito busina po sa mga motorista. Last week, rollback yung ating naranasan. Abay, kasado na po yung taas presyo naman sa mga produktong petrolyo bukas. Posibleng tumaas ng piso at 10 sentimo hanggang piso at 30 sentimo ang kada litro ng diesel, habang 70 sentimo hanggang piso at 10 sentimo naman ang kada litro ng gasolina. Piso hanggang piso at 20 sentimo naman ang nakaambang taas sa kada litro ng kerosene. Itinuturong dahilan ng DOE o Department of Energy ang lumalalang tensyon sa Middle East sa taas presyo ng mga produktong petrolyo.
DWIZ Balita. Samantala, suspendido naman ang mga klase sa ilang bayan sa Batangas at Cavite ngayong araw dahil sa volcanic smog o VAG mula sa Bulkang Taal. Kinansela ng lokal na pamahalaan ng Laurel, Batangas ang mga klase mula preschool hanggang senior high school sa kanilang munisipalidad. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa lungsod ng Tanawan sa Batangas, habang ipinatupad naman ang modular distance learning o online classes sa lahat ng antas sa bayan ng Balete, Nasugbu, San Jose, San Luis, Santo Tomas sa Batangas at Silang sa Cavite. Binigyang din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batangas na nananatili pa rin sa abnormal condition ang Bulkang Taal, kaya nakataas pa rin ito sa Alert Level 1. DWIZ Balita. Naku, ito yung inaantabayan na nating balita. Kabilang po ang Maynila sa may pinakamataas na naitalang kaso ng leptospirosis sa buong mundo. Ayon po kay Health Secretary Ted Herbosa, kung sa Mumbai, India ay mataas ang leptospirosis cases dahil sa templo ng daga na pinaniniwala ang sagrado, malalabanan naman ang sakit dahil pinapayagan pa rito ang rodent control o panguhuli sa mga daga. Iginit ng kalihim na kung may disiplina lamang ang mga Pilipino sa tamang pagtatapo ng basura at mapapababa ang populasyon ng mga daga, ay maiiwasan ang pagtaas ng kaso ng nasabing sakit kahit pa bumaha. Sa datos ng DOH, umakyat na sa 17% ang kaso ng leptospirosis hanggang nitong 3 ng Agosto kumpara sa nakalipas na 2 linggo. DWIZ Balita. Ang problema namang yun, naku, ibig sabihin, dugyot. Naku, tama po yung DOH, ano? Pwede naman pong masolusyonan yun kung tayo po ay magiging malinis lang sa kapaligiran. At naku, iwasan na po yung lumusong sa baha at magtampisaw sa baha. Ano po, yung maligo sa baha. Samantala, tanggap po tayo ng report mula sa labas ng impilan. Habang planong buhayin ang isabong kapalit ng Pogo, tinutulan ni Senator Villanueva. Detalye ng balita mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Tutol si Senator Joel Villanueva sa mga mungkahing muling buhayin ang online cockfighting o isabong na sinasabing isang paraan para mapunuan ang nawalang kita mula sa pagbabawal o pagban sa Pogo. Iginiit ni Villanueva na nagawa na nating matalo ang Pogo dahil sa ganap na itong ipagbabawal sa bansa. Ngayon naman ay kinukonsiderang buhayin ang sabong na mas malala dahil direktang matatarget nito ang ating mga kababayan. Bagamat kailangan anya natin ng revenue pero dapat galing ito sa lehitimo o mga legal na paraan. Nauna nang naghain Senator Villanueva ng Senate Bill number 1281 na naglalayong ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Ayon pa sa senador, kahit noong kasagsagan ng kanilang operasyon, napatunayan na hindi praktikal na solusyon ang Pogo para sa pangangalap ng revenue dahil ang nakokolektang buwis mula rito ay napakababa. Katulad din na nangyari bago ipahinto ang isabong noong May 2022 kung saan pinaalalahanan ng Bureau of Internal Revenue ang mga operator na magbayad ng kanilang tax obligation matapos madiskubre sa pagdinig ng Senado na kumikita sila ng bilyong piso sa online o yung talpaka. Sinabi ni Villanueva na nabigurin ang BIR at ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na kolektahin ang 20% na buwis mula sa mga panalo ng mga online sabong operator mula nang magsimula ang isabong noong 2022. Sinabi pa ni Senator Villanueva na dapat ang mga law enforcement agencies kabilang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na magpatupad na mahigpit na mga hakbang laban sa isabong katulad ng ginawa sa mga Pogo upang mapigilan ang muling pag-usbong nito. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa iyong report at Sentol. Opo, yung ating ROTC Games National Leg. Nagsimula na kahapon, kagabi nga natapos siguro kagabi mga
Mag-aalas 9 na. Yung Oh, opening ceremony. wow. Oo, sa Indang, Cavite. So, kaya- nandun din si Senator Jinggoy Estrada. Dumalo Nandun at yung pala. mga generals natin ng Wow. Armed Forces of the Philippines. So, sa lahat ng dumalo, maraming salamat. So, ngayong umaga, alam ko magsisimula ngayon ng 6:30 yung Raiders competition. Wow, ang Ngayon, aga. 5 minutes from now. Si ano pala, Tapos tuloy-tuloy na yun. ang hinirang pala sentol na Miss ROTC Games 2024 ay si Miss Altesa Patetico ng De La Salle De La University. Salle University. Yan, Ayan. sa La Salle yan. At ang sumunod sa kanya from La Union, Ilocos Sur Ilocos Sur. Polytechnic University, at yung third ay yung sa PATS College Ayun. ng Las Piñas, representing Aha. Philippine Air Force. Sa Navy yan, De La Salle University. Ang first At runner-up, Geraldine Acosta. Yung second runner-up, sentol, yung binabanggit niya po na galing ng PATS, si Radha Marie Kabug. Ayun. So, Ayun, ano na ito sila, nilang awarded na sila, at ngayon naman start na nung full competition. At kahapon nag-meeting ata kahapon yung esports, kasi kasama rin ng esports, ang dami rin yan. Pero ito sila, mga base lang sila sa mga lugar nila. At ang mga contingent na nakakaharap ko kahapon, meron mga galing maraming Zamboanga, maraming Cebu, marami sa Cagayan Valley, marami sa Antique. Buong Pilipinas na kasi ngayon eh. Aha. So, simula na yung competition. So may esports din pala ito, sentol. Meron din, Wow. oo. Very pala, Esports. encompassing pala itong ROTC Games. Yes, so second year na ito at tuloy-tuloy na po ito. Yan yung very much well participated na Correct, palaro oo. sa buong Pilipinas. Ano po, Yes, sentol. so, at maraming salamat sa Cavite State University for hosting us at yung iba't ibang venues. Meron sa De La Salle University, Wow. Las Marinas, para sa swimming. Swimming kasi kailangan. At saka napakatagal ng fireworks, kaya pinapakita Ayan, yung ito fireworks sentol, kagabi. Oo nga. Ang tagal wow. yung fireworks. Talaga Kagabi, palang. halos Opo. umiilaw na lahat yan. Wow. At buti sentol ay nakisama ang panahon, ano ho? Yan na nga, Opo. maganda. Oo. At nakapag-bonfire din. Yes. Aha. Wow. Kaya itong week na ito ay talagang abala. At mamaya naman sa Senado, ibigay natin yung Senate Medal of Excellence sa mga medal winners natin. Sina Caloy Yulo, sina Nesty Pitesio at sina Ira Villegas ng boxing. So mamayang alas 5 yan ng hapon. At yung mga ibang Olympic athletes natin ay darating din. Wow. So yan pala ang ating antabayanan sa Senado, yung pagdating ni na Carlos Yulo at ng iba pang mga Filipino Olympians. Ayan, samantala sentol, magbabalik po muna ang programang Usapang Tol, ang oras po sa buong Pilipinas. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:28 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin. Naroroon ngayon si Alexa, ang makakasama pala natin ngayong umaga ay si Alexa Avila Sentol. At naroon siya ngayon sa Kamuning Market. Ayan. Kamuning, oo. Oho. Good morning, Morning, Alexa. Alexa. Hello, magandang umaga Senator Francis Tolentino at Miss Cecil, lalo na sa ating mga tagapakinig sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Kamuning Public Market na maaga pa lang, medyo marami-rami na yung namimili. Simulan natin ang presyo ng sibuyas na nasa 90 pesos, ang carrots ay nasa 120, bawang 140, patatas at ang ampalaya ay nasa 80 pesos, ang sayote ay tumaas from 40 pesos to 60 pesos, ang kamatis ay nasa 80, luya bumaba from 300 na ngayon ay 250, talong bumaba rin from 120 to 80 pesos to 90 pesos. Ang repolyo naman ay nasa 50 at ang pechay bagyo ay nasa 60 pesos. Ang pork chop at laman ay nasa 350, pati na rin yung liempo. Buto-buto 300,
At ang manok natin dito sa Kamuning Public Market ay naglalaro ang presyo from 200 to 220. Ang tahong ay nasa 160, galunggong 300, bangus 280, tulingan 280, tilapia na buhay ay 180, pampano 450. Senator Tol and Miss Cecil. Alexa, magkano ulit yung presyo ng kamatis ulit? At luya? Yung kamatis dito, Miss Cecil, nasa 80 pesos. At ang luya naman natin dito ay nasa 250 pesos. Bumaba tumaas, ito from luya. 300 pesos. Tumaas. Grabe. Tumaas, 220 lang ng isang araw yan. Opo, tumaas. Oo, tumaas ng 30 pesos. Di na, nababa talaga ang luya. No? Steady siya, tumataas pa. Buti pa yung kamatis sentol, naging stable sa 80. Oo. Hindi na maintindihan ang dahilan yan. At sino naman ang ating mapalad na nanalo ng token natin ngayon, Alexa? Kasama natin ngayon si Nanay Dolores Crisostomo. Tindera po siya ng mga gulay dito sa Kamuning Public Market. Good morning po, Ma'am Dolores. Good morning din po. Ayun, Morning, Ma'am Dolores, si Senator Tolentino po ito. Anong tinitinda niyo? Gulay? Ano po, sir? Wala. Ayan. Ito na, Sentol. Ayan, kita na natin si Nanay Dolores. So, ayan, naisuot mo yung sombrero na. Ayan, bagay na bagay. Kakulay ko pala yung sombrero mo, Nay. Thank you po. Oo, ayan. Ayun. Anong tinda niyo po, Nanay? Gulay po, lahat po ng gulay. Ayun, tinatanong ko kanina, bakit ang luya ay pataas ng pataas? Paano po, wala akong dating masyado, kaya pumataas po. Pero bumaba naman po ng konti. Saan ang gagaling ang luya ninyo? Balintawak po, sir. Bagsakan. Ayun, yung balintawak naman, may pinagkukunan pa yan. At O, sa malamang-lamang... Balintawak kami nakakayaw. Saan po? Sa Balintawak po. Oo nga po, pero yung balintawak, may pinagkukunan pa yan na source. At yung source noon, ay may pinagkukunan pa rin isa. Yun, doon na nagpatong-patong siguro yung presyo noon. Middleman. Oho. At Bago. ang kamatis ang medyo stable. Saan ang probinsya niyo, Nanay? Bulinaw, Pangasinan po. Bulinaw. Ay, Apo. nandun ako bukas. Sa Bulinaw. Oho, nandun ako bukas sa Pangasinan. Ako. Batiin niyo po yung mga kamag-anak niyo sa Bulinaw. Kumusta nga aming kama sa Bulinaw? Panggalatok yata yung salita doon na yan, Di po, Bulinaw. Parang Ilocano po. Ilocano. Ilocano, ayun. At Cecil, may tanong ka kay Nanay? Opo, Nay. Yung presyo po ng ibang mga gulay, mukhang tumaas din ho, May bumaba ho, mayroon po tumaas. Ayun, ganun po talaga. Opo. Opo, gaano na kayo katagal dyan, Nay, na pumapwesto? Siguro 30 years na po. Wow, 20 years. 30 po. 30 years. Ba, tagal na. Matanda pa kay Alexa Sental. Opo, sipag ni Nanay Dolores. Anong oras po kayo dyan nagisimula, Nay? Alas 11 po, dito na ako, naglalatag na po ako kaagad. Alas 11 ng gabi? Apo. Wow. Hanggang anong oras po kayo nagtitinda? Hanggang mamayang hapon po. Hanggang mamayang alas 8 ng gabi. So, tapos balik ulit ho ng gabi? Apo, ganun po lagi. Wow, grabe naman si Nanay Dolores. Kasi yung mga nag-uuwian sa gabi, yun ang talaga namimili dyan sa Kamuning. Ay, Tama po ba? Yung mga Apo. galing sa trabaho. Tapos so, pabalik na naman rito, tapos mamimili na ako kaagad. Titinda, ganun po. ay, ang kagandahan, Sentol, holiday pa lang ngayon sa Quezon City. Patumal po. Ay, matumal pa rin ba, Nay? Ay, baka mamaya kasi, baka tulog pa. Mamaya yan, Anay, opo. Holiday ngayon kasi Quezon Day. Opo, Quezon Araw Day. ng Quezon, oo. At itong linggong ito, napakaraming holiday din ngayon. Oo nga po. Long weekend. Long Darating weekend na- ngayon at maraming nasa magbabakasyon. Oo. Ayun. Di bali, Nay Dolores, maaga-aga pa naman. Babawi pa tayo ng benta, po? Apo. Ayun. Okay po, maraming salamat, Nay Dolores at Alexa. Maraming salamat, Nanay Dolores Crisostomo ng Kamuning Market. Ito po si Senator Tolentino at ingat po kayo dyan. Apo. Salamat din, Alexa. Thank you po. Maraming salamat at magandang umaga. Paano mas pag maganda naman? Ayan po si Alexa Avila
na nagre-report Ayun po sa ta- Kamuning Market. Yun talagang yun talaga ang luya, hindi maintindihan eh. Aha. Ang maganda ring ma-monitor pala, Sentol, yung presyo ng bigas. Kasi nakapasok na sa Pilipinas yung mga imported na bigas na pinatawan ng murang taripa. Pero parang hindi pa natin ramdam yung pagbaba ng presyo. Dapat bababa yun expectedly ng 6 pesos po eh. Pero nasa 50 pa rin karamihan yung presyuhan. Ayun, mamaya, Sentol, sa pagbabalik po ng ating programa, meron po tayong makakapanayam mula po sa Department of Foreign Affairs kasi po yung Lebanon, tumitindi po yung tensyon doon. Noon palang Sabado, nabalot po yung Lebanon sa total blackout dahil naabusan ng gas oil yung kanilang power firm sa gitna nga po ng sigalot sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Noong weekend, Sentol, grabe, 10 katao yung namatay dahil dun sa pag-atake sa Nabatiyeh, Southern Lebanon dahil naglunsad po ang Israel ng airstrike doon sa weapon storage facility ng Hezbollah. Gumanti naman yung Hezbollah, Sentol, at pinaulanan ng rocket yung Ayelet Hashar sa Northern Israel. Kasi magkadikit lang to, Sentol magkadikit na bansa lang itong Israel at Lebanon. So mamaya po, kamustahin natin yung lagay ng ating mga kababayan po doon. Meron po tayo makakapanayam mula po sa DFA. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras sa buong Pilipinas ay ganap ng 6:43 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Babalik po ang programang Usapang Tol at bago yung ating panayam kay Yusek De Vega ng DFA, tanggap muna tayo ng report mula sa labas ng impilan. Drug suspect na nasa watchlist ng PDEG timbog sa manhunt operation. Detalye ng balita hatid ni Patrol Number 17, Jopel Peleño. Natimbog sa ikinasang manhunt operation ng mga otoridad ang 52 years old na drug suspect na si alias Reynaldo na residente ng Phase 3B, Barangay 175, Camarin, Caloocan City. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa Section 11 ng RA 9165. Ayon kay PNP Drug Enforcement Group of PDEG Director Police Brigadier General Eliazar Mata, isinakatuparan ng kanilang tropa ang operasyon katuwang ang mga operatiba mula sa Special Operations Unit ng NCR, Police Substation 11 at Caloocan City Police Station. Pinuri naman ni Mata ang mga operatiba na nagtulong-tulong upang maaresto ang suspect. Partikular na binigyang papuri ang Special Operations Unit ng NCR dahil sa kanilang natatanging pagsisikap upang masugpo ang mga krimen na may kinalaman sa iligal na droga. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. At nasa linya na po ng ating komunikasyon, Sentol, si Undersecretary Eduardo Jose De Vega ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng DFA. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga, Yusek. Magandang umaga. Ang bagong title ko ngayon, Yusek for Migration Affairs. Kasi, Migration Affairs. Okay po. Alright, sir. Migrant workers, baka makala ng tao. Okay. Alright po. Sige, sir. We are working with them. Noted, sir. Sige po. Migration Affairs. Alright. Sir, Apo, kamustahin natin yung mga kababayan po natin dyan sa Lebanon? Well, tulad ng sabi namin, may 356 na nakauwi na simula November, tapos 700 nagpas, 738, para din ng parami. Ang pending repatriation, inaayos lang yung clearances, ang good news, yung kusa ng pinakamapanganib na lugar, yung sa southern border, kung saan sinasalaki ng Israel, nag-attack, counter-attack, ginian sila, Israel at Hezbollah. Wala doon yung mga Pilipino. Okay. Karamihan ng Pilipino nasa Beirut, which is more to the north, at saka northern Lebanon.
So, hindi yun ang subject ng attacks. Ganun pa, ma'am. Kaya mahusay naman ng kalagayan na at kaya nakikita mo, parang ayaw nila umuwi. Pero ganun pa, ma'am, meron tayong alert level 3, voluntary repatriation, parang paalala lang sa kanila na meron tayong available tickets pa uwi, tapos may integration program dito kasi kung anong gagawin natin kung lumala. Kung lumala ang situation, hindi na ganun kadali mag-evacuate ng Pilipino. Ngayon, meron pang flights. Parang ordinary yung flights coming in, coming out. So, mas madali habang ngayon. So, that's why nananawagan yung pamahalaan nila. Opo. Yusek, ganong kalala na yung sitwasyon ngayon? Yung situation clearly in our mind, magkakaroon ng military operation between Israel and Hezbollah. Our ambassador in Israel reported that, yun ang assessment niya. Alam ng ambassador natin sa Lebanon na yung Hezbollah handang lumaban. Ang hindi natin natitiyak, although situation is tense, kung nalawak pa to na biglang papasok yung Iran, papasok yung mga Hamas, tapos mamayang konti, hindi lang si Southern Lebanon. Ano kunyari, sabihin ng Israel, ginawa na nila ito noon. If you remember, the 80s at saka late 2000s, Senator, di ba? Tapos nag-evacuate tayo ng kadami-dami mga Pilipino, tapos bumalik sila eventually. Yan ang hindi namin matiyak ngayon at inaasahan natin in the end, diplomacy will work, no? Na malimit lang yung scale ng operations between Israel and the Hezbollah dun sa border mismo. Kasi doon wala namang Pilipino at hindi naman magiging threat to, yung serious threat to peace and security. Pero abang hindi pa nangyayari to, sana isipin ng kababayan natin, lalo yung mga undocumented, no? This is their chance to go home na walang gastos. Yusek, meron naman tayo siguro, meron din kayong pinaplano just in case wala na nga ma-access na mga paliparan. Meron mga backup plan yan Yung mga land trip na gagamitin palabas ng border ng ibang bansa. Yung port ng Lebanon, ang tawag doon Tripoli, pero hindi ito yung Tripoli sa Libya, no? Libya. May Tripoli North, tapos pwedeng dalhin sa European, sa Greece o sa Cyprus. Nakausap na rin natin yung Cyprus about that, no? Pero, Senator, sana hindi mabot doon. Pero handa tayo kung mangyari man yun, no? And of course, kasama natin, hindi lang yung type ang gagawa niyan. Kailangan international agencies, yung UN, yung Lebanese mismo, so EU. Pero kung yun lang, makaka-evacuate tayo. Ang hindi namin magagaranti, ano kunyari nagputukan na merong mga bomba, may mga explosions, parang nangyayari sa Gaza ngayon. Wala. Sa Gaza, we were able to repatriate about 137 Filipinos. Wala nang Pilipino doon. Maliit na numero lang yan. Lebanon na 11,000. Yun ako nag-alala. Ano po ba yung profile ng ating mga kababayan dyan, Yusek? Yung kanilang demographics? Some are skilled workers, office workers, clerk workers. Pero karamihan are domestics pa rin. Some are married, no? Expats, no? May mga foreigners o Lebanese mismo asawang Filipino, no? Almost half are undocumented, meaning hindi dumaan through the POE, ganyan. Nanggaling sila sa ibang bansa. In other words, mga Pilipino to nagtatrabaho na sa UAE, ganyan. Saudi, tapos lumipat sa Lebanon. Wow. So, hindi natin makukuha exactly numbers. So, ginagawa ngayon ng embassy natin to the Filipino community. No? Isa lang naman na reaction nila, my friends. No? Sinasabi, wala naman kami nakikitang bomba dito. Wala naman, dito lang kami. Parang ganun siya. And we've heard that before. Habang hindi pa talagang nagkakaroon ng full-scale war, parang nakita natin ngayon sa Ukraine o sa Gaza, karamihan hindi uwi. But we're still hoping and we're there to help kung sino gusto umuwi. Bago pa lumala yung tensyon ng todo. Ano po? And I'm sure, Yusek, hindi lang naman tayong may sitwasyong ganyan. Meron din mga ibang bansa na ganyan din ang sitwasyon na marami ring mga
migrant workers dyan. So siguro nakikipag-ugnayan din kayo sa kanila para na sa ganun kung umabot nga sa ganyan, pwede mag-collaborate. Kung ang isang bus, ang laman 20 sa kanila, 30 sa atin, yung mga ganun bang at saka kung saan kukuha ng We've mga... done that sa Ukraine at saka sa Sudan, yung kunyari, tulungan tayo with Thailand, no? At dito, may mga bansa, Canada and India to be specific, nanawagan na mismo sa citizens sila, depart, pati Saudi, depart Lebanon. Saudi Arabians, Canadians, Indians. So, kakuntak natin India, kung Canada, siyempre kung Canada, baka may mga eroplano pa yan. So, titignan natin kung makaka-avail tayo, no? Meron pang flights, pero napapansin namin, nababawasan na yung mga flights ngayon. Maraming airline, lalo yung European airline, hindi lumilipad ngayon sa Lebanon. So, it's puro mga Etihad, mga Emirates, mga gano'n, no? So, may flights. So, para makauwi ng Pilipinas. But we've had experience in this na magtutulungan tayo. Minsan, lalo na ASEAN, good neighborliness, nagtutulungan tayo dyan. At yun naman siguro mga staff natin sa ating embahada, may mga backup plans din naman yan. Yung ambassador natin, yung ating mga diplomatic personnel natin doon. Nakakasana po yun, Yusek. Opo, at saka pwede rin kayo magka-planayam sa kanila. I will give you the telephone number. Shoutout sa kanila, kay Ambassador Raymond Balatbat, sa mga consul niya, pati yung representative ng migrant workers doon, yung si Labor Attaché Alex Padain. They're doing what they can at sila mismo, hindi nagpapatik na takot ako dito, uwi na kami. Siyempre, sila yung nandun sila. Tsaka, pero alam niyo, Senator, maybe that's another reason na hindi umuwi Pilipino kasi habang daw may bandila pa yung embassy, meaning iwawagayway pa, open pa yung embassy, ibig sabihin, hindi pa unsafe. So it's, yung dami Pino, no? Pero, gano'n pa man, alam nila na may pawi. Ang kagandahan ko ngayon, may hotline number kayo at ang internet naman, ay naka-on naman lagi yan. At may madali kayo makontak yung ating embahada doon. Opo, and I can give this email, Facebook page. Please. Kahit banggitin nyo dito sa ere para marinig ng mga kamag-anak ng mga kababayan natin doon. Mga kababayan na may kamag-anak abroad, hindi lang Lebanon. Kunyari may problema, yung amo, sinasaktan, o kinaswan. Overseas Filipino Help. Overseas Filipino Help, HELP, sa DFA yan. Ngayon, sa mga, alam nila, mga OWA members sila, fully registered, pwede rin dumiretso, tatawag kayo sa OWA hotline now, 1348, 1348. 1348. Pero kung DFA, may Overseas Filipino Help na Facebook page, kwento nyo ano yung, alam niyo mga kababayan natin, galing sa social media, no? Hindi sila magaling sa email. Pag nagbibigay tayo ng email address, hindi nila gusto nila social media. So, yun po. So, we'll do what we can, Senator. Yusek. Alam natin. And let's pray na hindi kung lumala. Yes po. Yusek, paano po pala yung may mga Pilipino na may pamilya na po sa Lebanon, may asawang Lebanese? Bukos din po ba ang DFA na isama sila sa repatriation? Kasama yung kanilang pamilya? Hindi natin may pera naman yung mga yan. Hindi natin kagastusan yung foreign citizen. Okay. Kasi meron kami yung DFA as ATN funds, tapos yung DMW as the action fund para sa overseas Filipinos yan. No? At tulad na nangyari sa Palestine, nakauwi kasi a foreign spouse can come home naman can visit the Philippines with a spouse. No? Meron sila parang balikbayan privileges. Tapos pag nandito na, pwedeng hanapan ng paraan ni the BI para maging mas regular yung stay nila. So, of course, we will be open to that. Pero, yung mga may asawang Lebanese, sila nga yung mas lalong hindi aalis. So, ayun ang situation po. So, let's just pray that it all turns out well. Marami ba yun, Yusek, yung may asawang Lebanese? Oh, I'm sure there are several hundred. Okay. Ayan, maraming salamat, Yusek de Vega. Lebanese or other foreigners na tumitira sa Lebanon. Okay. Maraming salamat at patuloy kami magmo-monitor. Nakaantabay tayong lahat sa mga pangyayari
dyan sa parte nga ng Middle East. At maraming salamat sa inyong tulong. Senator, you give us a chance to tell the world, the public, anong ginagawa natin. Mabuhay po. Salamat. Good morning sa Salamat at magandang umaga sa mga kasama natin, mga kaibigan sa Department of Foreign Affairs. Cecil, meron ba bang pag-uulat? Maraming salamat, Yusek Tinaga. Ayan, Sentol, bago tayo tuluyang pansamantala magpaalam, ayan, ito yung ating inantabayanan araw-araw na mahalagang mensahe po mula kay Sir D. Edgar Gabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. A quote to live and share. Sometimes, you have to stop worrying and doubting. Have faith that things will work out well. Maybe not how you planned it, but the way it's meant to be. Always in God's good, perfect time. Think good, thank God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. God bless us all sa lahat po na sumubaybay ngayong araw na ito, Lunes, August 19, 2024. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless us all. At sa mga umaantabay ngayon sa ROTC Games, National Championship, simula na po ngayon sa Indang, Cavite at Tagaytay. Panoorin po natin yan. At maraming salamat po sa inyo lahat. Magkita-kita tayo sa mga susunod na araw dito sa Usapang Tol. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, antabayanan ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.